Good day. This is Victor again, sharing you a short devotion. Ang pag-aaralan po natin ay tungkol po sa kahalagahan ng buhay na walang hanggan. Bakit kailangan natin yan? Una, alam natin na ang buhay is unpredictable. You may say you're healthy now, but tomorrow you're unhealthy. Or you're unhealthy now, you get the miracles, you get healthy. But why? The reason is this one. In James chapter 4, verse 14, it describes that life is like a vapor that appears and a little while then it vanishes. It is in the, I'm reading the modern English version. No? So sa John chapter 4 verse 14, pakinggan niyo po to. James chapter 4:14. Ganito po ang sabi. Using the King James Version. Whereas you know not what shall be on tomorrow. What is your life? It is like a vapor that appears for a little time and then vanishes away. So, ang buhay pala ay hilalintulad sa isang hamog. Pakinggan niyo yung Tagalog. Dahil dito hindi ninyo alam kung ano mangyayari bukas. Ano ang iyong buhay? Para itong singaw na lumilitaw sa maikling panahon at pagkatapos nawawala. Pansinin niyo yung salitang hamog. Yung hamog, dalawang klase yan. Merong hamog galing sa lamig, may hamog galing sa init. Isang example niyan, yung pinakuluan mo yung tubig, may usok. Actually, hindi usok yung vapor. Kaya lang mukhang smoke kasi may kulay. Minsan puti, pero it's actually vapor. It's actually moisture in motion, invisible appearance. Kaya mga kapatid, napaka-importante na hindi natin binabaliwala ang pagkain ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya mahirap, sabi nga sa verse 15, for that you ought to say, if the Lord will, we shall live and do this and do that. Kaya nga dito sa verse 16 sabi, but now ye rejoice in boasting, all such rejoicing is evil. Hindi naman KJ si King James na nakikita ko rito. Sabi niya, na dapat ninyong sabihin kung anong kalooban ng Panginoon. Tayo ay mabubuhay at gawin nito o gawin yun. Ngunit ngayon magalak kayo sa inyong pagyayabang. Ang pagkakasaya ninyo ay makasalanan. Maraming tao ngayon nagsasaya pero hindi nila alam sa kalbilang buhay sisingiling ka. Kung merong ang matatanda nagsasabi, pag ikaw daw ay nagsaya dahil kabataan mo, siyempre, di ba, ganyan. Pero hindi ko inaalis yung kasiyahan nyo, pero pag-aralan natin kung masama, malaki na kayo. Kunyari, ikaw yung isang kabataan, malaki ka na. Alam mo na yung masama at mabuti. Huwag mong papasukin ng isang bagay na sa huling araw baka pagsisihan mo. Kailangan matuto ka magdesisyon para sa sarili mo. Ngayon pa lang, siguraduhin na tayo ay ligtas sa kapahamakan ng impyerno. Kailangan ma-realize natin, kailangan natin si Jesus Christ. Hindi relihiyon. Hindi yung church where you belong. It's just an organization. Mahalaga rin yan, bakit hindi? Pero, naitanong mo ba kung anong aral? Ito pa mga kapatid, sabi sa Psalms 90 verse 12. Psalms
Pasensya na kayo, ikiniklik ko. Psalms, ay sabi ko, 90 verse 12. 90 verse 12. Ito ang sabi, sandali tagal ng mouse 90 verse 12. Ito na. So teach us to number our days, that we may apply our hearts to wisdom. Sabi sa Tagalog, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan, upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Ang kagandahan sa Bible, kung inyong maingat na suriin at unawain, kumbaga sa pagkain, ninunguya mo maigi, nilalasa mo maigi, may mapupulot ka na hindi mo na kailangan pumasok sa isang bagay na alangan dahil tinuturo ng Biblia at tinuturo ng banal na espiritu. Sabi nga sa verse 13, manumbalik ka, O Panginoon, hanggang kailan pa at iyong pagsisisihin tungkol sa mga lingkod mo. Ito ay isang challenge din kay David kasi kala nila lumayo ang Diyos. Maraming tao ngayon sinasabi, pinabayaan yata kami ni Lord, pinabayaan yata kami ni ganito. Pero ang totoo niyan, hindi naman si Lord ang nagpapabaya, tayo. Habang maaga pa lang, tanggapin natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang isa pa dito, sa Romans chapter 13, verse 11 to 12. And that knowing the time, that now it is the high time to awake out of sleep. For now is salvation nearer than we believe. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness. Let us put on the armor of light. Mga kapatid, hamon to sa mga nagsasabing born again sila. Sabi nga dito sa Tagalog, tingnan nyo Romans 11 to 12. Babasahin ko, no? Romans 11:12. Ayan, chapter 11, verse 11 to 12. Tandali. Maganda na yung 13 pala, sorry. Romans 13, 11 to 12. Pakinggan nyo. No, yung Tagalog. At ito yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magising kayo sa pagkatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisisampalataya nung una. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi natin ang gawa ng kadiliman, ating isakbat ang sandata ng kaliwanagan. Mga kapatid, kung kayo ay nasa korupsyon, kung kayo ay nasa pangungupit, kung kayo ay nakikipag-away, ayusin nyo na. Kung hindi kayo gustong kausapin, huwag niyo pilitin, pagpagan nyo ng paa para malaman nila kung anong kapangyarihan ng Diyos. Kasi ginawa mo na yung part mo So mga kapatid, ang akin lang, maging handa tayo. Alam niyo kung bakit? Ang isang magandang ehemplo, marami sa inyo, Roman Catholic, siguro alam na alam niyo to. Alam niyo ba na si Maria ay nagalak, yung nanay ni Jesus, may patotoo tungkol sa Diyos. Sinabi niya mahalaga ang kaligtasan. Ito, kung sa Roman Catholic Church at saka sa ibang churches, ito yung tinatawag na The Magnificat. Ito ay isang awit. Pero itong awit na to, kung nanamnamin mo, hindi naman natin aawitin kasi mga panahon nun, wala naman yata tape recorder, puro live no? Pakinggan nyo to sa English. And Mary said,
hanggang verse 48. Luke chapter 1 verse 46 to 48. And Mary said, My soul does magnify the Lord, and my spirit rejoice in God my Savior. And he has regarded the low estate of his maiden, for behold, from henceforth all generations shall call me blessed. Ngayon, pansinin niyo yung sinabi niya, my soul, and Mary said, sabi sa verse 46. Sino pinag-uusapan? Sabi niya, myself, my soul, does glorify the Lord, magnify the Lord. Tapos sabi rin niya, and my spirit rejoice in God, my Savior. Marami sa atin hindi alam kung sino ang Savior. Puro salita, puro daldal, hindi ipinamumuhay. Pero kay Mary, he spoke well about God as the Savior. Sabi nga niya dito, and my spirit rejoiced in God my Savior. Ang isang simptomas, isa pa lang, na simptomas na meron kayong Holy Spirit na nananawagan, nakikinig kayo dito sa post ko. Kasi ang taong ayaw makinig sa post ko, huwag kayo magagalit. Sa demonyo yan. Ay, hindi kami naniniwala kay Vic. Bakit? Hindi ko naman pinipilit na maniwala kayo sa akin eh. At least maniwala kayo sa salita ng Diyos. Maniwala kayo dahil salita ng Diyos yan. Inulit ko lang. Ibinahagi ko lang. Sabi niya dito sa verse 48, For he has regarded the low estate of his handmaid, for behold, from henceforth all generations shall call me blessed. Kaya mga kapatid, kung kayo ay nasa pagdududa, basahin natin yung Tagalog para mas malinaw. Kasi Pilipino naman tayo eh. Luke chapter 1 verse 46 to 48 mga kapatid. Tingnan nyo At sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Sino nagsabi? Si Maria. Sino dinadakila niya? Ang Panginoon. Verse 47. Ito mabigat dito yung verse 47. At nagalak ang aking espiritu, kanino? Sa Diyos at na aking tagapagligtas. At nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Isipin nyo, sabihin ni Maria yan, ang nanay o ang ina ni Jesus Christ, ang ating Panginoon, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin, sapagkat narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng maghahaliling lahi. Kaya nga sinasabi na Blessed Virgin Mary, di ba? Minsan naririnig nyo sa Catholic churches. Totoo yun. Nasa Bible eh. Ba't ko kukontrahin? Pero hindi yun ang pinaka-purpose ko, mga kapatid. I hope I got your attention. Kailangan din ni Mary na tagapagligtas. Take note, ginamit niya yung salitang Diyos na aking tagapagligtas. Kaya mali yung lumalapit kay Mary, Mother of Perpetual Help. Nako, talagang perpetual yung kailangan mong help kasi kay Mary ka lumapit. Ang sabi ni Mary, dinadakila ko. Sabi niya, at nagalak, verse 47, at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Hanggang dito lang po ang ating devotion. Maraming salamat po. Bye-bye.